Magandang araw po. Welcome back sa Alberto Katoliko. Alam niyo po ba na nangyayari na po ngayon ang mga palatandaan o mga propesiya sa Biblia sa nalalapit na pagbabalik ni Hesukristo at pagtatapos ng panahon? Alberto Cattolico. Noble Catholics. Katulad po ng gera o digmaan na nagaganap po sa kaliwat kanang panig ng ating mundo. Napakalalakas na lindol, mga bagyo na hindi na po pangkaraniwan, katulad din ng natutuyong tubig sa ilog Euphrates. Ang napakalawak na ilog Euphrates ay natutuyo po ang kanyang tubig. Ang disyerto sa Middle East ay nagkaroon ng ilog. Gayon din po ang pagpula ng araw at ng buwan na nasaksihan sa ibang panig ng ating mundo. Ang lahat po ng pangyayaring yan ay hindi po coincidence or aksidente. Yan po ay nakatala lahat at mababasa po sa Biblia. So maliwanag pa po sa sikat ng araw na tayo po ay nalalapit na sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tanong ay tayo po ba ay handa? At paano po ba natin siya tinanggap bilang ating tagapagligtas? Ano po ang kailangan natin gawin? Sinasabi po ito ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga apostoles. Kinakailangan po tayo ay nakikinig. Mababasa po sa Lucas chapter 10 verse 16, siya na dumirinig sa inyo ay dumirinig sa akin. Siya na tumatanggi sa inyo ay tumatanggi sa akin. Siya na tumatanggi sa akin ay tumatanggi sa nagsugo sa akin. Ibig sabihin, ang nagsugo sa ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang Ama, ay tinatanggihan din natin kapag dininay natin ang turo ni Jesus sa kanyang mga apostoles. Dahil ang mga apostoles po, sila po ang binabaan ng Holy Spirit noong pista ng Pentecostes. Nagkaroon po sila ng authority, manumbalik ang mga tinuro ni Jesus para ipangaral sa mga tao. Dito po mababasa po sa Mateo chapter 28 verse 19 to 20, kaya't humayo kayo, gawin niyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito po ang Holy Trinity na nag-isang Diyos, may tatlong persona. And at the same time, binigyan po ng susi ng kaharian ng langit sa pangunguna po ni Pedro. Mababasa po yan sa Mateo chapter 16 verse 18 to 19. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahihintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Kaya kailangan natin makinig sa iglesyang itinatag ni Hesukristo, 10 ng kanyang mga apostoles, dahil nandito po yung authority at ang susi ng kaharian ng langit na ibinilin kay San Pedro na siyang unang papa ng simbahang Katolika. Binabaan ng Holy Spirit upang mangaral at magpalaganap ng salita ng Diyos. Nang matapos mong makinig, mababasa po sa 1 chapter 3 verse 5. Sumagot si Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo. Maliban na ang tao ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sa pamamagitan po ng tubig at ng espiritu, tayo po ay nabautismuhan o nabinyagan sa simbahang itinatag ni Hesukristo. Maaari na po nating tanggapin ang katawan at dugo ni Jesus. 1 chapter 6 verse 53 to 54. Sinabi nga ni Jesus sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang kayo ay makakain ng laman ng anak ng tao at makainom ng kanyang dugo, ay wala kayong buhay. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Ibabangon ko siya sa huling araw. Ito ay sapagkat ang aking laman ay totoong pagkain at ang aking dugo ay totoong inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay mananatili sa akin, ako naman ay sumasa kanya. So kailangan po nating tanggapin ang katawan at dugo ni Jesus. Ang sinabi po ni Jesus ay, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo na inihahandog para sa inyo, para sa kapatawaran ng mga kasalanan. So kinakailangan po nating tanggapin yan ng buong puso upang maging kaisa natin si Hesukristo. Dahil tandaan po natin, sinabi rin po ni Jesus na maraming bula ang propeta ang magsusulputan at maraming ililigaw. Kaya kinakailangan po tayo ay maging maingat. Kinakailangan doon po tayo sa may historical, biblical at physical proof or evidences na tatag ni Jesus ang simbahan or iglesyang ating kinabibilangan. Maraming salamat po at lagi ko pong paalala, be the Eucharist to others. Thank you and God bless. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen.